Kaya maayong gabi ka natong tanan mga kaigsunan ko no. Diha sa Ginoo. Nini nga kagabion magatuo na usab kita sa pulong sa Dios. Ug kini atong pagkwaon sa libro ni sa ikaduhang Pedro 3:3 no. On 2 Peter 3 verse 3 no. Nagainit to sa mao nga bersikulo. Above all, you must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing and following their own evil desire. Buti pa sabot nga miingon si Apostol Pablo o si Apostol Pedro, labaw sa tanan kinahanglan ninyo masabtan nga sa katapusang mga adlaw adunay mga manunamay nga moabot, magbugal-bugal ug mosunod sa ilang kaugalingong daotang mga tinguha. So, bisan kadi karon mga kaigsuonan ko, daghan naman gani kayo no nga ingon ani nga magbugal-bugal sa ato nga kining pagtuo. Kay bisan gani sa ako kaniadto na sinati nako no nga when times nga nakasurod ako no sa kuan sa church. So magdala-dala naman ako Bible adto. Doon na gid kay mabati nga mga pagbugal-bugal nga magaingon nga uy nagdala-dala naman si kuan o Bible man ano. So hinaon dili nako kuan di nako ako pasabot dili kadto siya bugal-bugal kundi nakita nila ang kining kausaban. No apan aduna gayoy usahay nga kining mobugal-bugal gid sila no sa imong pagtuo o sa labaw na sa pulong sa Dios. Now si Pedro nag-warning sa mga believers nga sa last days no adunay mga tawo nga magmak sa pagtuo sa Word of God o sa promise ni Jesus no ni Jesus Christ. Ang ilang problema dili lang kay dag kining kabalaka. They choose to follow their own desires instead of God's truth no. Gipili nila ang pagsunod sa ilang kaugalingon nga tinguha unta ang kining kamatuoran sa Dios no. So God's truth. So bisan mo man gani sa saad ni Kristo, the promise of Jesus Christ nga mubalik siya. Sige na nilang singgit ibugal-bugal nga sa man na ingon mo kay duol na nga mubalik pero hatod karon wala pa man lagi kadugay naman atong gisulti nimo. So makaingon kita nga gadi sa patient man gud nagpasensya pa ang Dios kanila nga wala pa makapahinulsol. Kay di mo gusto ang Dios nga dunay malaglag kundi gusto sa Dios nga tanan unta makakabuot og kining kaluwasan. Apan sukwahi lang kay doon na mga tao gud nga wala sila magtuo or wala nila gituhuan nga sa umaabot nga mga adlaw sa the judgment will come nga sila asa sila paingon wala nila nagi tanom sa ilang tagsa-tagsa ka huna-huna. So busa kinahanglan ang Kristiyano magpabilin nga firm sa faith kini bang lig-on ba ng barog sa pagtuo. Faithful sa word yung pagkamatidaan sa pulong. Ug alerto sa spiritual nga deception. Kani alerto ka sa kanang espirituhanon nga pagpanglimbong no. The last days will have scoffers mo nagiingon ni Apostol Peter no. Sumala sa ikaduhang Timoteo 3:1 gaingon dito sa Apostol Paul, but this there will be terrible times in the last days no. Di na mga kining
mga kalisdanan, no? Nga maabot sa katapusan nga mga adlaw. Ang Bible nag-ingon nga adunay difficult to kalisdanan ug kining delikado, dangerous nga mga panahon sa katapusan nga mga adlaw. Dili ta dapat ma-surprise, no? Di na ta dapat ma-surprise pa niini. Di na ta angay matingala pa niini kung adunay mga tawo nga mo insulto, no, mumak sa Christianity or mo question sa God's truth, kining mo question sa kining kamatuoran sa Dios. Apan ayaw tuguti nga ang makri kining pagbugal-bugal sa uban makapaluya sa imong pagtuo. Ayaw gina itugot gumikan sa pagbugal-bugal maluya ang imong pagtuo. So, ikaduha, ang scoffer will mock God's truth. No? Matod pa sa 2 Peter 3:4, they will see where is this coming, the promise. No? Ngayon sila nga, unsa man imong gisulti. Asan man tong pagbalik sa saad ni Jesus Christ. No? So wala pa na nila masabti mo. Kita sigitang padayag nga hapit na mo balik. Gani sa pagkakaroon, doon na may mga sign, no? That Jesus Christ hapit na mo balik. No? So mga scoffer, mangutana asa naman ang pagbalik ni Jesus. Sila bang gina-question kanunay ba? Ang ato ang mga gipamulong kanila. So ilang gamiton ang dili nga ilang nakita aron i-deny ang promise sa Ginoo. Ilang gamiton ang kanang pagkaantala, no, sa kining pagbalik sa atong Ginoo. Wala sila masayo nga the purpose of that nga nadili because God is patient. Gipasensyahan pa sila sa Dios para unta magabaton pa sila sa kining kamatuoran o paghinulsol. Pero ang dili pasabot nga nakalimot ang Dios sa iyang saad. Dili pa pasabot nga si Jesus Christ nakalimot siyang saad, nga mubalik siya. God is faithful to His promise. No? Ang Diyos matinud-anon sa iyang mga saad. Bisan dugay ang tubag o ang fulfillment sa promises, dili pasabot nga wala na ang Diyos nagapamuhat. Okay. They follow their own desire. No? Proverbs 14:12 nagaingon dito, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. No? Doon ay mga pamaagi, doon ay dalan nga mo appears mo pakita ng ingon nga maayo. Apan ang katapusan niya na naghatod kanimo ngadto sa kamatayon. There is a way that appears to be right. Imo nakita nga mataro nga dalan, maayo nga dalan. Apan magdala ka na kanimo ngadto sa kamatayon. Ang root problem sa scoffers mao ang ilang desire nga mahimong ilang kaugalingong authority. Mura na sila na mo idunay authority. No? They want to live according to what they feel is right instead of what God says is right. No? Yung kinahanglan sila og kinabuhi. Sumbala sa ilahang gibati nga kining insakto. Unta kung unsa ang kining gisulti sa Dios nga maoy maayo, maoy matarong. So, dili tanan nga atong gusto maayo. Nibalo na kita ni ana, no? Tag-tag sa kanat. Para nato, God's words must be higher than our feelings. No? Pinakataas ang pulong sa Dios ikumpara sa ato ang mga
pagbati or kanang atong tinguha or kanang atong mga opinion. No, God's word is higher than. Christian must remain firm in faith. Kinahanglan nga ang Kristohanon magpabilin nga lig-on diha sa pagtuo. Matod pa sa 1 Corinthians 16:13, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. No? Kining kinahanglan ka nga magbantay sa imong pagbarog nga pagkamalig-on diha sa pagtuo. No, kinahanglan mo courageous ka kinang sa imong pagbarog ka na bitang courageous ka na bang kuan kasi imong pagbarog. No, dili na kay nako ma-explain no unsa ang mga words. So, ang answer sa false teaching ug mockery dili anger, fear or argument. Ang answer mao ang pagbarog ug lig-on nga lig-on sa pagtuo. Stand firm on faith. No? So ingon ni ana mga igsoon no. So muna nga ang matag usa ka Kristohanon kinahanglan gayud nga lig-on ang iyang pagbarog. Iyang pagbarog sa pagtuo. Padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pinagi sa pagbasa sa Balang Kasulatan. Pag-ampo, fellowship o pagsunod kang Jesus. Stand firm even when others laugh at your faith. No? Pagbarog nga malig-on, bisan pag ang uban, magkatawa sa imong pagtuo. Katawaan ka sa imong pagtuo. Pero magpabiling gapon ka nga lig-on. Remember the promises of Christ's return. Numduman na to ang kining promise ni Kristo sa iyang pagbalik. No? Sa John 14:3, mingon na daan si Jesus Christ, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. No? Mubalik ako aron sa pagkuha kaninyo. O kung asa man gani ako, atua usab kamo. No? So, yun na muna yung iyahang saad. Jesus mismo nag-promise nga He will come again busa ang Christian dili magkinabuhi nga murag walay pagbalik sa Ginoo. No, murag ayaw na wad-a sa inyong nahuna nga kining si Jesus Christ mabalik gid, no? Kay ug siya mo'y misaad nga mabalik na siya. Kinahanglan nga ang atong life, atong kinabuhi is always ready. Pag kinabuhi nga pagkamatinud-anon, live faithfully while waiting for kay samtang kita maghulat ni Kristo. No? Magkinabuhi nga matinud-anon samtang kita nagahulat ni Kristo. God is patient, not forgetful. No? Una akong gi-discuss ganina no nga kining God is patient. Pasidya lang Diyos. Una nga wala pa niya gipadangat ang kining paghukom. No? Apan hinumdumi na sa mabasa nato sa Hebreo 9:27 kay gibutan nga ang tawo mamatay sa makausara ug tapos na maong hukom sa ato pa. Kung matay ta, hukom na diretso. According sa ato ang binuhatan diri. Namatod pa sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promises, as some understand slowness. Instead, He is patient with you. So, ang Ginoo wala maghinay sa paghimo sa iyahang saad sa daghan nga nakasabot. Nga kini sa daghan ang nag-understand, nagtuo. Nga
slowness kining luya hinay. Instead he is patient. Unta ilahang yun una nga nagpasensya pa para kanila ang Diyos, no? So ang apparent delay sa return ni Jesus Christ dili weakness sa Diyos, no? Dili kining kaluyahon sa Diyos, kung kahinay sa Diyos. It is God patient, nagpasensya lang ang Diyos, no? Gihatagan pa niya ang mga tao og opportunity nga magrepent og moduol kaniya. No, kita niya, grabe ka maayo ang gihatag nga chance sa Ginoo kanato kay tiliwala sa atong mga binuhatan, gihatagan pa kita og opportunity nga magrepent og moduol kaniya. Ang patient kini ang pasensya sa Dios usa ka opportunity para sa repentance, no? Dili permission para magpadayon sa sala, no? So yun ana mo na atong hinumduman, opportunity para sa repentance, para sa pag-inulsol. Dili pasabot nga permission para sa pagpadayon pagpakasala, no? So hinumduman na to nga expect ko pero ayaw katingala kung may magmak sa imong pagtuo. Know the truth. Kinahanglan lig-on ta sa the word of God. Do not follow sinful desire. Ayaw himo ang feelings ang imong authority, no? Ayaw pagsunod sa makasasala nga tinguha. Stand firm in faith. Dayon bisan na ay oposisyon. Doon na mo oposit. Dili mo ginatunay katingala. Doon na mo oposit sa kamatuoran. Pero hinom namin nga ang truth, no, dili ka na mahimo nga kining bakap. Og ang bakap, dili gid ka na mahitabo nga mahimo tinuod. Muna hinumduman na to, no? So trust God's promises, no? Ang saad sa Dios dili mapakyas, tinuod nila. Be ready for Christ's return. Live faithfully while waiting for Jesus. Okay. So kung nato kitang una-unaon mga kaigsunan, mga makapangutana kita sa atong kaugalingon. Why do people sometimes mock God's words? Kanong doon na may mga tao mausahay magbugal-bugal, mag-insulto, no, sa mga pulong sa Diyos. Saan na ito pagbarog nga lig-on kung ang uban magbugal-bugal sa atong pagtuo, no? Depende na nato, kinahanglan magmalig-on kita sa ato ang pagtuo. Now, what is the danger of following our own desires instead of God's word? So, unsa may delikado kung magsunod kita sa ato ang kaugalingon nga kining tinguha, no? Mukan nay delikado kay dili kita kinang miadto sa ato ang gusto nga adtuan nga unta mahilangit kita, no? Kay ang atong sundo ng ato ang kaugalingon nga tinguha, dili na nato masunod ang pulong sa Dios. So mawala ta sa the will of God na ang kabubuton sa Dios, mawala ta. How does the 2 Peter 3:9 help us understand God's patience, no? Saan na to pag understand sa kining pasensya sa Dios. If Jesus could return at any time, how should we live today, no? Unsa may atong kung mo balik na si Jesus Christ sa bisan unsa nga panahon, giunsa na to ang atong pagpuyo karong adlaw, no? Unsa ka na to ang atong pagpuyo, or ready ba ka kita kung karong adlaw mo balik ang atong Ginoong Jesucristo? 2 Peter 3:3 remind us that last days will have people who mock God's and follow their own desire.
But Christians are called to do the opposite, to remain faithful, trust God's promises, live holy lives, and patiently wait for the coming of Jesus Christ. No? Buot pasabot, nga iya pagdala sa tingog sa mga manunamay, kanang mga bugal-bugalon. Padayon sa pagtuo, kapit sa pulong sa Dios, likay ang sala o pag-andam sa pagbalik ni Jesus. When others mock God's truth, remain faithful to God's words. Kung ang uban magbugal-bugal sa kamatuoran sa Dios, magpabilin kitang matinud-anon sa iyang pulong. So, daghan kayong salamat kay nakatapos na sa kita o kining pagtuon sa pulong ni ini nga kagabion. Salamat kayo o maayong gabi o God bless kanatong tanan.